Grabe pala ang himutok niya diyan sa mga pagdinig ng Senado. Yung Senate Blue Ribbon Committee, mula nung napalitan siya ni Lacson, parang wala na siyang na-appreciate kay Lacson. Grabe ang himutok nito ni Marcoleta. Parang ano nito na puno ng galit ito eh. Puno ng galit. Hmm? Imagine niyo, hindi niya pala gusto yung ginagawa ni Lacson. 'Di ba pag may bisita pag may resource person si Lacson sa Blue Ribbon. O halimbawa, nung nagsalita yung mag-asawang Diskaya. Nung magsalita si Bryce Hernandez at saka si Alcantara, may binasa silang sinumpaang salaysay. Si Bernardo, si dating DPWH Yusek Bernardo, yung kanyang sinumpaang salaysay ay binasa niya. 'Di ba ang ginagawa ni Boying Rimulya, nandun din si Boying Rimulya kasi Secretary of Justice pa siya noon. Katabi niya yung nagsasalita si Bernardo, katabi niya, pagkatapos magsalita ni Bernardo at nagkaroon ng interpellation, parang nagtanong yung mga senador. Tapos na, ang ginagawa, nagpapaalam na si Rimulya, nagpapaalam na kay Senador Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. Mr. Chairman, pwede bang isabay na namin to? Imbitahan na namin si Yusek Bernardo, si dating Yusek Bernardo, para makuna namin ng statement doon sa opisina ng DOJ para ma-verify yung kanyang mga sinabi sa kanyang sinumpaang salaysay. Tapos aalis na si Rimulya saka si Bernardo. Ibabalik hapon na. Galit doon pala. Galit pala sa ganun na arrangement itong si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, ano bang arrangement ng DOJ saka ng Senate Blue Ribbon? Ano bang arrangement? Galit pala siya sa ganun. Ayaw niya pala ng ganun. Ayaw niya ng ganun na kapag nag-appear na sa Senado, nanumpa sa kanyang mga salaysay, automatic, dinadala na ni Rimulya doon sa opisina ng DOJ noon. Secretary of Justice pa siya. Kinukunan na rin doon ng dagdag pa, parang supplemental na mga paliwanag sa kanyang mga sinabi. Actually, ang purpose ni Rimulya doon, para hindi ka na magbago ng statement mo. Para hindi ka na maturuan. Kasi ganito yan mga kabunyog Alam nyo, technique yan Okay, marami kang sinabi sa pagdinig sa Senado. Ang problema, pagkatapos nun, baka kukontakin ka na ng mga binanggit mong pangalan. Halimbawa, si dating dating DPWH Yusek Bernardo. Sinong mga dinawit niya? Sinong mga binanggit niya? Si Chis Escudero, si Maynard Ngo, binanggit niya rin yung Yusek ng DepEd, si Ulaybar. Binanggit niya rin si dating Senador Revilla. Binanggit niya si dating Senadora Binay. Marami siyang binanggit. Ngayon, nung nasa Senado siya, sinasabi niya yung gusto niyang sabihin under oath. Problema, baka paglabas niya, magbago siya ng statement kasi baka kontakin na siya ni Chis Escudero. Gagawa ng paraan si Chis na makontak siya. Bawiin mo naman yung mga sinabi mo. Kaya ang ginagawa ni Rimulya, kaagad-agad, pagkatapos doon sa Senado, hindi niya na binibitiwan. Binibitbit niya na, dinadala niya na sa Department of Justice. Para kung ano man yung mga sinabi mo sa Senado, doon sa Department of Justice, kunan ka uli namin ng dagdag na mga pahayag. Kasi baka maano ka pa baka maremedyohan pa yung mga sinabi mo magbago ka ng statements mo. Yan yung ginagawa ni Rimulya. Yung pala ayaw ni Marcoleta noon. Ayaw ni Marcoleta ng gano'n. Galit pala si Marcoleta doon. Ipapanood ko sa inyo mamaya ang sinabi ni Marcoleta. Pero ang sabi kasi ni Marcoleta, hindi pala sa buwatan, anong arrangement ng Blue Ribbon at saka ng Department of Justice? Bakit parang ganun? Laging ganun ang nangyayari Hindi ko maintindihan sabi ni Marcoleta. Parang ang
walang nakikita si Marcoleta na maganda sa nangyayari sa Blue Ribbon sa ilalim ni Lacson. O, i-play ko na yung sinabi ni Marcoleta. Ito yung sinabi ni Marcoleta. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules? Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya. Nag-hearing kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto, pupunta sa ICI, magkikipag-meeting doon, pagkatapos babalik sa. What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Naghalo na yung balas sa tinalupan. Alam mo kung bakit? Ayan, napanood nyo? Napanood nyo? Hindi ako nag-create ng intriga nung narinig nyo sa sinabi niya. O di ba ganun ang sabi niya? Kahit yung pagpupunta ni Senate President Soto saka ni Senador Ping Lacson sa ICI, sa Independent Commission for Infrastructure, kinukomentaryuhan niya. Parang wala nang nakitang maganda si Marcoleta sa ginagawa ni Lacson at ni Soto. Unang-una, ano bang ginagawa ni Lacson at ni Soto na masama? Di ba? At saka ni Remulla. Ang ginagawa ni Remulla para hindi na magbago ng statement. Kumbaga, inaaga pa na. Kasi ang mangyayari, baka pagdating dun sa Senado, ang daming sinabi. Pagkatapos na magsalita, dadalhin na ngayon ni Remulla doon sa DOJ, wala na. Kung anong sinabi mo sa Senado, yun din, panindigan mo na yan. Ang problema kasi, pagtapos mong magsalita sa Senado, hindi ka pumunta sa DOJ, makakausap ka na ng iba. Pwede na ngayong iba na ngayon ang statement mo. Dito na natin ngayon mauunawaan, ito na pala ang paliwanag. Bakit si Guseta, pagkatapos magsalita sa Senado, hindi sumama sa DOJ? Ito na pala yung paliwanag. Mukhang tinuruan ni Marcoleta. Huwag kasalita mo. Huwag kang sasama kay Remulla sa DOJ. Di ba? Pero kung talagang totoo ka sa sinasabi mo, papanindigan mo, pupunta ka sa DOJ. Di ba? Anyway, nasabi mo na kung anong sinabi mo. Sige, pagdating mo sa DOJ, sabihin mo. Kasi pagdating, sino ba kasi? Ganito kasi yan mga kabunyog. Bakit kailangang makialam ang DOJ? Bakit kailangang makialam ang DOJ? Pinaliwanag na yan ni Senate President Soto. Ang Senado, investigation in aid of legislation. Hindi naman ang Senado mag-i-investigate ng yung thorough investigation, yung malalimang investigasyon, yung mga detalye. Hindi na yan trabaho ng Senado. Kasi ang Senado nag-i-investigate in aid of legislation. Ngayon, paano kung sa investigation ng Senado in aid of legislation, may lumitaw na mga information na kailangan pa ng further investigation para kung talagang mayroong mga dapat kasuhan, gagawin. Ipapasa na ngayon ng Senado sa DOJ. Parang DOJ, kita mo may lumabas ditong mga pangalan. Huwag na nating pag-usapan dito sa Senado yan kasi tatagal ito. May dito in aid of legislation lang. Yung prosecution, investigation in aid of prosecution, tayo na dyan sa DOJ. Pasa ngayon kay Remulla. Kaya ang ginagawa ni Remulla, kinukuha kaagad, dinadala sa DOJ. Kinukuha na ngayon ng dagdag na mga salaysay. Supplemental. Supplement. Ibig sabihin dagdag na paliwanag. Kasi kung doon mismo sa Senado gagawin ng thorough na investigation, ay tatagal. Tatagal. Ang investigation ng Senado is in aid of legislation. Pero pag sa Senado ng resource person, may mga sinabi siyang mga ganito, ganyan, si ganito, si ganyan, saan na ngayon ang sunod na investigation? Sa DOJ. Kaya wala tayong nakikitang mali sa ginagawa ni Remulla nung Secretary of Justice pa siya. Kung uma-attend siya doon sa hearing ng Senado, Blue Ribbon, kung mayroong nagsasalitang resource person, automatic kasalita at pagkatapos tanungin sa Senado, binibit-bit na.
iniimbitahan na ni Remulla doon sa DOJ para sa dagdag na investigasyon. Para wala nang mabago sa kanyang statement. Baka ngayon, anong ginawa nila Marcoleta kay Gutesa? Kasalita ni Gutesa, hindi inadvisean si Gutesa, huwag kang sasama kay Remulla. Yung pala yun. Yung pala yun. Kaya pala si Gutesa hindi na nagpakita. Kung si Gutesa ay totoo ang mga sinasabi at kaya niyang panindigan, sasama siya sa DOJ. Sasama siya sa DOJ. Kung gusto ni Marcoleta, di pasamahan niya ng abogado nila. Pwede naman yun eh. Pwede naman yun. May right naman si Gutesa doon. Provide nila ng lawyer. Samahin nila si Topacio. Pwede naman yun eh. Attorney Topacio, samahan mo si Gutesa, baka anong gawin ni ni Remulla. Pero sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo, kung wala namang kinakatakot si Gutesa, sasama siya kay Remulla sa DOJ. Sasabihin niya lahat ng sinabi niya, lahat ng nalalaman niya. Anong ginagawa ni Marcoleta? Mukhang inadvisean nila si Gutesa, huwag kayong sasama sa DOJ. Ayaw pala ng ganon ni Marcoleta. Para sa kanya, ang tanong niya, bakit pagka nandun pag naghihiring sa Blue Ribbon, nandun si Remulla? Pagkatapos daw magsalita ng resource person, sinasama na ni Remulla sa DOJ. Tapos mayroon na daw supplemental affidavit o babalik na naman daw. Anong mali doon? Anong mali doon? Tama naman yun eh. Yun ang pagtutulungan ng Blue Ribbon sa DOJ. Bakit kailangang magtulungan ang Blue Ribbon at DOJ para mapanagot ang dapat managot? Yun eh. Hindi dapat tinitingnan na yung arrangement ni Remulla at sa kanila Lacson at sa kanila Soto ay isang bagay na mali. Tama lang naman yun eh. Tama lang naman yun. Kung gusto nating mapabilis ang prosecution, ganun yun. Pag-appear sa Senado, okay, sa Blue Ribbon, magsasalita yung resource person. Isasama na ngayon ni Remulla sa DOJ. Actually, pagkatapos ng DOJ, yung DOJ investigation, ipapasa ngayon sa ombudsman. Ombudsman na ngayon ang magpa-file ng kaso. Yan yung hatian ng trabaho dyan. Hindi siguro nakikita ni Marcoleta ano ang papel ng Blue Ribbon, ano ang papel ng DOJ, ano ang papel ng ICI, ano ang papel ng ombudsman. Yun. Dapat hindi sila nagbabanggaan. Nagko-complement sila sa isa't isa. Ano ang role ng Blue Ribbon? Ang role ng Blue Ribbon, investigation in aid of legislation. Pag mayroong resource person doon, may mga sinabing ganito-ganyan, sinumpa ang salaysay, kailangan pa bang palawigin ang kanyang investigasyon, magdetalye pa ng magdetalye? Hindi na. Sino na ang mag-i-investigate? DOJ na. Kakatulungin na ngayon ng DOJ ang NBI. Kakatulungin na. Bakit? Kasi in aid of prosecution na yon. Marami kang sinabi, sige, pwede ka po bang imbitahan para tanungin ka pa namin ng mga dagdag na katanungan sa iyong mga sinabi? Para po, kung talagang tutulong ka na mapanagot ang mga dapat managot, sige po, imbitahan ka namin. Yun ang ginagawa ni Remulla nung Secretary of Justice siya. Pwede ring imbitahan pa ng ICI. Tulong din yon. Ibig sabihin, para may parallel na investigasyon na ginagawa. Yung findings ng ICI saka yung findings ng DOJ, isasubmit ngayon sa ombudsman. Bakit na naman ngayon nasa ombudsman? Kasi ang ombudsman ang magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Di ba? Magsasagawa na naman ang ombudsman ng preliminary investigation. Ano naman ang investigation ng ombudsman? Patungkol na yan sa pagsampa na ng kaso. Magtitipon pa ba ng ebidensya ang ombudsman? Hindi na masyado eh. Kasi may investigation na yung Senado in aid of legislation. May investigation na yung NBI at DOJ. May investigation na ang ICI. Grabe na ang ebidensya niyan. Grabe na yan. Mag-i-investigate na lang ang ombudsman para kunin yung side yung side ng defendant. Ano lang yon? Due process requirement na lang yon para sa kanyang counter affidavit. Submit niya ng counter affidavit, resolution na ngayon ng ombudsman. Isasampa na ngayon yung kaso. Yan yung proseso. Hindi ba naiintindihan ni Marcoleta yon?
Lahat ng ahensya ng gobyerno may kanya-kanyang mandato. Hindi naman ibig sabihin niya nagbabanggaan yan. Dapat nga nagtutulungan. Kasi kung talagang gusto nating mapanagot ang mga dapat managot, lahat ng sangkot, tulungan. Tulungan ang Blue Ribbon, DOJ, NBI, ICI, Ombudsman, Sandigan Bayan. Mukhang ayaw ni Marcoleta ng ganon. Mukhang ayaw ni Marcoleta ng ganon. Lahat na lang na nakikita niya masama. Kaya ako nung nandun ako sa House of Representatives, ayaw kong makipagtalo kay Marcoleta, wala namang makikitang tamang sagot yan eh. Nung nandun ako sa House of Representatives, pinagpapaliwanag niya ako nung ayaw kong sumagot. Bakit? Wala namang tatanggaping tamang sagot yan o magandang sagot, sa totoo lang. Sa totoo lang. Kaya yung mga nagsasabi sa akin, Attorney Enzo, ba't hindi mo inaway si Marcoleta? Bakit ako makikipag-away sa kanya? Wala ka namang panalo dyan eh. Wala ka namang panalo dyan kay Marcoleta. Si Marcoleta pa. Napansin nyo noon, pagtatanong niya, sasagot ako, babarahin ako. Sasagot ako, babarahin. Sabi ko, wala ito. Walang silbi ito. Wala naman itong papakinggan. Di ba? O ngayon, anong nakikita niya? Lahat ng nakikita niya sa ginagawa ni Lacson, ni Soto, walang maganda. Di ba? Wala eh. Kaya sa totoo lang, yan, nakita ko na naman yan. Yung pala ang dahilan. Kaya pala si Gutesa, hindi niya pinapunta sa DOJ. O, tapos ngayon, ang dami niyong reklamo. Inaapi si Gutesa, hindi binibigyan ng pagkakataon, parang binabara si Gutesa. Ha? Wala, hindi naman totoo yun. Di ba? Ha? Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang problema nang naghalal ang mga tao ng ganyang klaseng senador. Lahat na lang nang nakikita mali, wala nang nakitang maganda. Kaya nga si Lacson medyo na ano na si Lacson eh. Napipiko na rin si Lacson. Alam niyo, ang bait naman ni Lacson eh. Oh, pero wala eh, parang sabi ni Lacson, ano bang parang stalker na siya eh. Sabi niya, di ba, tinawag na nga ni Lacson na stalker si Marcoleta. Kahit daw yung mga post niya sa X, yung dating Twitter, ang tawag na kasi ngayon X eh. Pag may post siya doon, kinaumagahan, mayroong privilege speech si Marcoleta. Ha? Hindi, sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon nyo ako maunawaan, bakit yung pagdinig sa kamera, hindi ako sumasagot sa kanya? Bakit hindi? Wala naman akong panama sa kanya eh. Wala naman siyang pakikinggan na paliwanag. Wala naman. Ang sagot mo, babarahin ka. Sasagot ka naman, mayroon na naman siyang bara. Ganoon. Wala yun. Hindi ganyan. Kaya ako, marami sa akin naghahamon ng debate. Si Randolph ba yun? Libayan, hinahamon ako. Sabi ko, wag na. Bakit ako makikipag-debate? Anong klaseng debate yan? Wala eh. Magpapagalingan lang tayo. Wag, hindi naman ako nakikipagmagalingan. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ayaw ko ng ganyan na anyway, nandiyan na naman si Marcoleta. Pati pala yung ginagawa ni Rimulya, inaano niya. Ang sabi niya, hindi niya gusto yung ganon. Ano daw ba ang arrangement ng Blue Ribbon at saka ng DOJ? Nung DOJ pa si Rimulya. Eh tama naman yung ganong arrangement, tulungan eh. Tulungan, magtulungan para mapanagot ang lahat ng sangkot. Kit ayaw nyo ba? Ayaw ba ni Marcoleta mapanagot ang lahat ng sangkot? Ha? Yan yun eh. Yan. Anyway, inano ko lang, nakita ko lang itong na ito, kaya plinay ko sa inyo. Ha? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog